Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec, asa na sila? Gusto yata nakakabot. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagpapangunang balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Biyernes, Hulyo 24 na kita tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita kada aga. Sinel Baklay, kagkaroon sa aton mga headlines. RDRRMC ginpasaka sa blue alert status ang kandaan bangod sa bagyong Quiapo. Pila ka mga lokal nga panguluan nagdeklara sang suspension of classes subong adlaw bangod sa mamunog nga pag-ulan. Padayon nga suporta sa Disaster Resilience Program kag pagduso sa Magna Carta for DRRM workers ginalauman sang OCD sa sona ni PBBM. Negros Occidental Board Member ginpasakaan reklamo sa Ombudsman bangod sa ginaligar illegal online sabong. PSA Western Visayas nagatagpatag angot sa CBMS nga isa sa mga balasihan sa Uplift Program. DMW Secretary Kakdak personal nga nagbisita sa pamilya sa nagtaliwan nga seafarer sa Antique nga napatay sa drone attack sa Black Sea. Gobyerno nagpasalig sang bulig
sa pamilya. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:07 sa aga, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasaka na sa Blue Alert status ang kandaan sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 6 Operation Center. Sugod subong adlaw Biyernes Hulyo 24 bilang pagpaghanda sa posibleng epekto sa Tropical Cyclone Quiapo nga pabaskog sang southwest monsoon o kunabagat kay magadala sang ulan sa Western Visayas. Kabahin sa pagpanghanda ginpangunahan ni Office of the Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez ang pre-disaster risk assessment scenario building agod mapahandaan ang posible epekto sa bagyo. Sa sinapol nagatag sa mga update ang RDRRMC members agud mapasangkad pa ang kahandaan kapag responde sa kalamidad. Ginpahig sa DOST Pag-asa nga pinakabag-o nga weather outlook. Samtang matumod naman sa Mines and Geosciences Bureau ang mga barangay nga may mataas nga risgo sa landslide. Samtang nag-report naman ang National Irrigation Administration sang kahimtangan sang mga dam. Ginpakigbahin sang DSWD ang predictive analytics nga mangingiya sa pagpanghanda sa humanitarian response. Sa idalom sang Blue Alert status, pagapabaskugon sang RDRRMC Region 6 ang monitoring kag koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan kagiban pa ang response agency. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase sa pila ka mga lugar sa Western Visayas kasunod sang malain nga tiyempo. Lakip sa mga lugar nga nagsuspende sang klase, Iloilo City, preschool to senior high school, public and private school. Sa Iloilo Province naman, ang banwasang Alimujan, Banate, Barotac Nuevo, all levels. Banwasang Kabatuan, Dumangas, Gimbal, Igbaras, Haniway, Leon, Leganes, Masin, Miagao, Mina, Nulucena, Uton, Pavia, Putotan, San Joaquin, San Miguel, Santa Barbara, Tigbawan, Tubungan, Zaraga. Sa Banwa naman sa sa probinsya ng Guimaras, ang banwasang Hordan, all levels, public and private. Sa Antique, mo ang banwasang Aninie, Hamtik, Patnungon, San Jose, Sibalom, kag banwasang Valderrama. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagalaom ang Office of the Civil Defense Region 6 nga malakip sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga pagpalig-on sa mga programa sa disaster resilience kag pagduso sa Magna Carta for Disaster Reduction Management Workers. Suno kay Director Raul Fernandez ang OCD6, importante ang padayon nga suporta sang gobyerno sa mga programa nga mapabakod pa ang kahandaan sa komunidad batok sa nagkalain-lain nga kalamidad, labi na sa tunga sa nagapadayon nga epekto sang climate change. Dugang nga payag ni Fernandez bangod sang suporta sa national government, mas nagsanyog ang implementasyon sang incident command system. Napasangkad man ang emergency operation centers nga nagaserbe sentro sang koordinasyon, monitoring kag pagbinuligay sa impormasyon sa tion sang kalamidad. Ini nga mga tika nga kabahin sa mga importante nga reforma nga nahimo sa idalom sang subong nga administrasyon. Ginalauman man sang OCD6 nga matagan importansya sa SONA ang ginaduso nga Magna Carta for DRRM workers. Sa diin nga nagatinguha gid kilalahon ang importante nga papel sa mga DRRM personnel pagi sa paghatag sa mas maayo nga benepisyo, proteksyon kag mga insentibo. Inibangod man nga ang DRRM personnel kag frontliners amo nagaresponde sa tion sang kalamidad kag padayon nga nagapangalagad bisan nabutang sa risgo ang ila kabuhi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para naman sa League of Municipalities of the Philippines, LMP Iloilo Chapter, ginpahayag ni LMP President Badyangan Mayor Suzette Mamon, importante nga mapalabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. manangin kadalagan sang administrasyon sa idalom sang iya liderato kadungan diri ang mga plano para sa nabilin nga tuig sang iya termino bilang presidente. Lakip man sa luyag nga mabatian sang LMP amo ang mga tikang sang gobyerno nasyonal kontra sa kaimulon, pagpadayon sa mga infrastructure projects, suporta sa lokal nga pamunuan kag mga kabaranggayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inflation sa Western Visayas nagapabilin sa 6.8% suno sa PSA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas.
Nagpabilin sa 6.8% ang headline inflation sa Western Visayas sa Hunyo. Ini ang pareho lang sa inflation rate nga na-record sa Philippine Statistics Authority o kon PSA sang bulan sang Mayo. Sunod sa PSA Western Visayas, sa tanan nga commodity group, ang food and non-alcoholic beverages ang may pinakamataas nga share sa regional inflation nga may 36.3%. Iniging sundan sang transport na may 21.6% share, kag restaurants and accommodation services nga may 12.5%. Ang year-to-date inflation sa rehiyon halin Enero tubtub Hunyo nagdangat sa 4.8%. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, fuel assistance sa mga PUG drivers kag mga operators, lauman pa nga igapanagtag sa masunod nga batch ang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Kumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Tronias na may masunod pang hugnat sa fuel subsidy distribution sa mga PUG drivers kag operators sa syudad sang Iloilo. Kasunod sa panibagong nga big time oil price hike nga ginpatuman labi na sa diesel, sunod sa alkalde ginapaproseso na sa Iloilo City Government ang pagpondo sa fuel assistance sa mga benepisyaryo sa transport sector. May kapakigaangot man ang syudad sa nagkalainay nga transport cooperative sa mapadasig ang proseso kag masiguro nga ma-release ang ayuda sa labing madali nga panahon. Sa Martes, Hulyo 21, iyara sa 8.50 ka pesos ang ginsaka sa litro sang krudo, samtang 4.5 ka pesos naman sa litro sang gasolina. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa iban pang balita, DMWD Secretary Kakdak personal ginbisita ang pamilya sa nagtaliwan nga seafarer sa Antique nga napatay sa drone attack sa Black Sea. Gobyerno nagpasalig sang bulig sa pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace. Personal na gimbisitahan ng Department of Migrant Workers o kung DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pamilya sang isa ka seafarer sa Antique nga napatay bangod sa drone attack sa Black Sea. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo kay Secretary Kakdak, ginpahayag niya nga personal niya nga gimbisitahan ang asawa kag mga menor de edad nga kabataan sa seafarer kaupod ang pinaka-personal sa DMW kag Overseas Workers Welfare Administration o OWA agud magpalabuot sa pakig-uno kag maghatag sang inisyal nga financial assistance. Pangayag pa ni Secretary Kakdak nga mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagmando nga bisitahon ang pamilya sa nagtaliwan nga seafarer kag nagpasalig sang padayon nga suporta. Ginalauman nga madala pabalik sa Pilipinas ang bangkay sang seafarer sa masunod nga semana kag pagasugatan man ini sang iya pamilya sa Manila. Magluwas sa financial nga bulig kag transport assistance, maghahatag man ang gobyerno sa psychosocial support sa pamilya. Dugay pa ni Secretary Kakdak nga mismo si Presidente Marcos man ang nagpasiguro nga mahatagan sa kinahanglan nga assistance sa pag-eskwela ang kabataan sang seafarer. Tao sa Antique, hindi nag-exara ang family ng atong seafarer. So we met together with DMW officials and the team from OWA and the regional directors of DMW and OWA. We met the wife and the two minor children at nag-atag pa sang bullying in the form of financial assistance. Preliminary lang sini kay sa ating pagdugagan pagitahan ng financial assistance in accordance with the directive of the President. And in so far as the President is concerned, I expressed sympathy and support in behalf of the President and assured the family of full support, which includes funeral and burial support. Ang OWA mahatag din ng death benefit and transport support ay sugatan din ang human remains pag-abot. Ang human remains paabot puro next week, sunod na semana. Nabatian ang kabayang sampahayag ni Secretary Kakdak.
Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Measles, rubella, supplemental immunization activity ang hiwaton sa Iloilo City Government sa mabot nga bulan sang Agosto. Suno sa City Health Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang Binanggan mo din sa Iloilo City Health Office ang mga ginikanan kay mga guardians nga suportahan ang hiwaton nga measles, rubella supplemental immunization activity sa maabot nga Agosto 10 to 28. Sa mga may kabataan na nag-edad 5 tugtog 59 ka bulan, mahimo nga mapabakunahan ang mga bata sa pinakamalapit nga District Health Center o vaccination site. Suno kay City Health Officer Dr. Marian Polo Diaz, ini ang libre, safe kag epektibo para sa proteksyon sa mga kabataan sa pamilya kag sa bilog nga komunidad. Mismo si Iloilo City Mayor Raisa Trias ang nag-apilaman sa mga ginikanan nga pabakunahan ng mga kabataan agud mapabilin nga maayo ang panglawason kag maproteksyonan sa baltian kasubong sang tipdas kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. National Bureau of Investigation ginathag ang ila investigasyon na tuhoy sa pagpamahog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginatag sa National Bureau of Investigation na isa ka matuod na peligro sa pungsod ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte batok kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagtapos ng cross-examination sa defense team, gisabat ni NBI Director Melvin Matibag ang mga pamangkot sa abogado sa Vice Presidente. Ginpabangkot sa depensa kung may karnatang bala sa betrayal of public trust ang investigasyon para sa panibago na impeachment complaint. Ginatag ni Matibag na wala sa sakop sa NBI ang pag-imbestigar sa mga pamahog. Sunod sa NBI Director, hindi na kinahanglan sa bugan ng investigasyon sa betrayal of public trust bangod mismo sa Vice Presidente na ang nag-ako sa iya mga ginapanghambal. Ginpahayag man sa opisyal na ang mga ginsiling ni Davao City Mayor Baste Duterte sa tuong Abril 12, 2026, hindi lang basta pampolitika, kundi isa ka pamahog sa seguridad sa pungsod kag sa kabuhi sa presidente. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bacolod Film Festival 2026 ilunsar sa bulan sang Agosto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni JP Nakala na Herbas. ilunsar sa Agosto ang 2026 Bacolod Film Festival. Ang Bacolod Film Festival isa katuigan na aktibidad na natukod si dalom sa City Ordinance 1061 sa tuig 2024 na ang katuian maduso ang industriya sa lokal na pelikula kag mahatagan oportunidad ang mga local filmmakers para mapasundayag ang ila pelikula sa sinihan. Ang pagpanawagon sa mga entries ang opisyal ni anunsyo sa Agosto 3 samtang ang mga pelikula na tala na ipagwa sa sinihan sa Nobyembre 27 tubtob 29. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ASEAN bilateral meeting madinalagon nga ginhiwat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yaring report. Magnilagon nga ginhiwat ang Asian Trilateral Meeting sa Manila kung sa diin nagatindarang Southeast Asian Bloc upod ang mga pungsod sa Turkey, Norway, Brazil ug Switzerland. Tuyos ang pagtilipon ng pamasugon ng diplomasiya, seguridad sa kadagatan ug kooperasyon sa ekonomiya sa tumas ang pangkalibutan ng atensyon. Ginatag ni Turkish Deputy Foreign Minister Ambassador Akşi Beres Ekinci na ang mas mabakod na relasyon sa Turkey at ASEAN ang kinahanglan para maobligan ang ekonomiya kay magdala sa madami ang oportunidad. Sa pagpauna ng DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, kag Norwegian Foreign Minister Espen Barth Eide, opisyal na ginaprobahan ng ASEAN Norway Practical Cooperation Areas 2026-2030 para sa green energy kag maritime security. Nagtangad na ng Brazil na manginis sa kabugos na dialogue partners ng ASEAN samtang nagpaandam sa Swiss State Secretary Marcos Lettner na dako ang operasyon na makuha sa Europa sa ilang mga kargamento kag supply chain kung maguba ang mga ruta sa mga negosyo sa Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagdakot sa masobra 129 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskas ng Police Regional Office 6 sa sulod sa duha ka bulan nga pagpatigayon sang operasyon batok sa illegal nga droga sa Western Visayas. Halin Mayo 22 to Hulyo 22, nakapatigayon ng PRO6 ang 275 ka anti-illegal drug operations nga nagresulta sa pagkadakop sang 343 ka mga drug suspects.
Sa siningang operasyon, nakumpiska ang 18.9 kilos ang shabu, 355 kagramos ang marijuana, 169.46 grams ang dried marijuana leaves nga may standard price nga 129 million pesos. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo ang kadalagan sang kampanya bunga sang pagpaningwa sang kapulisan, mga lokal nga pangaluhan kag komunidad nga mapason ang illegal nga droga. Dugang panituanyo hindi lamang kadamuon sa operasyon o kon balor sa nakumpiska nga droga ang nakatakos ang kadalagan sang kampanya, kundi sa katuyuan man nga proteksyonan ang tagsa ka pamilya kag komunidad sa Western Visayas, batok sa peligro nga dala sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mag-revoke sa driver's license ang anay alkalde nga nakabunggo sa duha ka mga motorista gin-reaffirm sang Land Transportation Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yaring report. Gina-affirm ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanila ang rekomendasyon ni LTO Region 6 Director Attorney Jose Luspanda II nga nag-revoke sang driver's license ang isa ka anay alkalde nga nagbunggo sa duha ka mga motorista sa separadong aksidente sa tinalikdan nga bulan sang Marso. Sa Hulyo 7, ginpagawa ang order ng Assistant Secretary Lacanilaw nga nagasuporta sa desisyon sang LTO 6 Intelligence and Investigation Unit nga nagapamatuod ng paglapas sa Section 48 ng Republic Act No. 4136 o kon Land Transportation and Traffic Code ang anay alkalde. Sa gindagdag na order, ang former mayor ang ginadumilian na makasecure sang lisensya sa sulod sang duha ka tuig kasunod sang revocation. Suno sa LTO 6 Intelligence and Investigation Unit, mabakod ang ebidensya nga nagapakita nga may negligence kag basihan ang anggulo nga may reckless driving. Matandaan nga tabo ang aksidente sa Marso 15 sa highway sang Barangay Pasil ni Lucena, Iloilo sa dinabungguan sa Ford Raptor pickup ang isa ka 20 anyos nga lalaki sa kaysa motorsiklo gintunaan sang iya kamatayon. Sa baylo nga magsungka padayon nga nagmaneho nga ni alkalde kay duhat pagid ginakabunggo sa isa ka 37 anyos nga mechanical engineer sa Barangay Loong, Concepcion, Iloilo sa di nakaangkon sang injury ang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bulutuan sa pagtungo ng tike nakabaton sang motorsiklo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Marian Grace Ereñi. Nakabatong sa motorcycle ang isa ka buluthuan sa patungan antike gikan sa China Bank Savings. Naghiwat sa turnover sa motor sa Tigbalogo Elementary School sa patungan sining karon lang naging tabungan ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Subran Jr. sa Schools Division Office of Antique kaupod ang pila ka personnel sang SDO Antique kag bangko. Antes pa sila turnover man sang isa ka motorcycle sa Afrontava Elementary School sa Tibiyao ang bangko. Pangayag ni SDO Surveillor na ang mga bulutuan makabi nga geographically challenged kag dako ang mabulig sa mga motor ilabi na sa mga manunudlo nga nagagastos ang dako para sa pagbiyahe sa mga bulutuan nga ila ginatudloan. Ang motor sarang man nagamit sa mga kalapit nga mga bulutuan. Ginalauman nga nakabato ng ibang pang mga schools district sa Antique sa motor sa ibanom sa Salakyan Manunudlo Program. Ang single na motorcycle, pwede na dumayad sila sa dakong na amount, no? Not less than 300 ang isa ka trip sila, baka one way lang. Dadakogit ang impact sila sa economic capacity sa atong mga teachers. Tungod, siyempre may mga pagkiliyaman sila. So, nakita ko na dapat buligan sila ng DepEd by way of providing free transportation. Ako, siyempre, kung ang ila atensyon, focus na lang sa pagtutlo, kasi hindi na sila pagkalibog pa sa ila, pang bayad sa ila sa lakyan, mas nanging marami ang outcome sa performance sa atong mga kabataan. That's why, nag-communicate ako sa atong mga partners na makahatag sa aton sa mga motorcycle units. Kasubungan mo na makamat na nag-deploy o nag-distribute ang Schools Division of Antique sa motorcycle sa mga geographically challenged na mga schools. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Servelon. Para sa Bagong Pilipinas, Mang Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. 20 million food hub lauman sa Bangkal Port sa Carles, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Hindi Torichante. na lang dagat kag balas ang masugat sa mga turista nga magabisita sa Banwa San Carles sa probinsya sang Iloilo. Sa labing madali nga panahon, isa ka food hub ang magaserbe nga kalan-an kag pasalubong center sa mga bisita sa Banwa. Sandamlaglang ginpangunahan ni Iloilo Governor Arturo Dafancer Jr. ang groundbreaking sang balor 20 million pesos nga food hub sa Bangkal Port. Mayor nga pantalan padulong sa Gigantes Islands kag Sigugon Island. Ang proyekto may kalaparon nga 500 square meter sa diin ipahamtang ang restaurant kag pwesto para pahamtangan sa mga produkto sa mga mangingisda, mangunguma kag mga magagmay nga negosyante. Katuyuan sang proyekto nga pabaskugon ang agrikultura kag pangisdaan sa Carles kag himuon komportable ang pagbisita sa mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag-spray sang insecticide batok sa pagpameste sang red strip soft scale insect o kon RSSI ginsugura na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa Sinasugura na sa balita. Provincial Government of Negros Occidental ang pag-spray sa metricium bilang kabahin sa kampanya kontra sa red stripe soft-scale insect na nag-aatake sa libo-libo nga katubuhan sa probinsya. Gamit ang mobile sprayer naghiwat sa operasyon ang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture sa isa ka katubuhan sa Bagu City. Sa diin 5 litro sang PSR metricium premix ang ginsimbog sa 1,000 litro sang tubig. Sino kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II magapaday ng spraying operation sa ibang pangapektadong lugar kung tugutan sang tiyempo. Katiwan sa programa nga mapunggan ang paglaptas ang RSSI kag maprotektahan ang katubuhan kag palangabian sa mga mangunguma sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth may 156 na accredited gamot provider sa Western Visayas kag Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenia. Naglabutan sa 156 ka accredited PhilHealth Guaranteed Access Medication to Outpatient Treatment akong gamot facility sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sabit si datos sa PhilHealth Region 6, meron sang 15 ka gamot provider sa Aklan, 31 sa Antique, 24 sa Capiz, 7 sa Guimaras, 16 sa Iloilo Pasig, 23 sa Iloilo City, 4 sa Iloilo Sara, 21 sa Bacolod City, 6 sa Kabangkanan kag 9 sa Sagay. Sa 156 nga gamot providers, 33 ang government kag 123 ang private providers. Ginpahayag ni Jeremy Harbuna, Chief sa Public Affairs Division sa PhilHealth Region 6, na agud makaabya sa mga bulong sa mga accredited gamot providers, kinahanglan nga magpalista kag magpakonsulta ang PhilHealth members sa yaman ng kalusugan program o yakap clinics kag sa tiyon nga may prescription ang doktor nga mga bulong magpadulong sa accredited gamot providers. Sa idalam sa programa, may 75 kabulong nga sarang ma-avail para sa common kag chronic conditions. Kada tuig maka-avail ang kliyente sa 20,000 pesos nga biling sa bulong sa accredited gamot providers. Ang gamot natin, may minimum ang entitled 20,000 per year, no? Kada miyembro, kapag mga naghimo sa mga beneficiary. You can choose kung ano yung 229 na clinics natin in the result. And dinara kita na 168 lakh credited na gamot para sa yung sa dinyong darang natin na avail natin sa mga outpatient medicines as well as prescribed sa atin na yatas. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Halbuna. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga community TV screening gintanyag sa mga pumuluyo sa syudad sa Radyo Pasig. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita. Tanyag sa libre nga community TV screening ang Pasig City Primary Healthcare Facility kaupod ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated Iloilo Chapter sa Barangay Imbang Grande sining karon lang.
Naglabo sa 158 kapumuluyo sa barangay ang naka-avail sa libre nga chest x-ray screening, medical consultation, TB diagnostic services kag PhilHealth profiling. Nag-usay sa tuberculosis loop mediated isothermal amplification o kung TB lab, isa ka rapid molecular diagnostic technology para sa screening, agud mapadasig ug masiguro ang accuracy sa detection sang TB. Ang inisyatibo ang ginpodohan sang Stop TB Partnership pinaagi sa Saving Communities by Reaching, Empowering, Engaging Network Supporter and TB Open Screens Project. Yara sa kanyatan si City Mayor Stephen Palmares. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:31 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga pangunang balita. Pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, July 24, 2026. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniyang FB Live subong aga. Halong gid kita ha, medyo maula no nga aton siniyang panahon. Ako na gid lamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangan humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.